isang binata na nanirahan kasama ang kanyang ina. Sila'y kasama sa mga matataas na uring panlipunan na tinatawag na Brahman. Subalit, sila naman ay napakadukha. Ina, ba't ganito ang buhay natin? Tayo parte ng Brahman pero tayo napakaduka. Paano na ako? Paano mapangasawa? Isang malit na bayat malit na lupa lang ang mabibigay. Paano na ako? Paano mapangasawa? Anak, ang mas mabuti, manghiram ka muna sa ating mga kamag-anak at kaibigan. Dahil nung ikay kumikita, marami ka ring natulungan. Nahihiya man, ngunit nakumbinsi naman ng ina ang binatang Brahman na manghiram ng salapi sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Makalipas ang ilang taon, nagpakasal ang Brahman sa isang babaeng nagngangalang Mela. Matapos nilang magpakasal ay sinilip ng Brahman ang banga para lamang makita na wala na silang salapi. Dahil dito ay nagdesisyon ng Brahman na mag-impake upang magtrabaho sa lungsod. Anong ginagawa mo? Mela, maginig ka. Kailangan ko umalis dahil gusto ko kayong bigyan ng malaking bayat maraming salapi. Hindi asawa ko. Hindi ka pa ba kontento sa bahay natin? Bakit kailangan mo pang umalis? Masaya na ako kahit tayo mahirap lamang, basta tayo magkakasama. Huwag ka na umalis. Makalipas ang ilang minuto, ay nagbalik ang Brahman. Noong umalis ang Brahman upang magtrabaho, mayroong isang espiritu na gumaya sa kanyang itsura at pinulitan ang kanyang papel sa kanyang pamilya. Asawa ko! Hindi na ako tumuloy dahil hindi ko kayo kayang iwan ni ina. Dumating ang tunay na Brahman pero pinalayas ng masamang espiritu na nagpapanggap na Brahman. Ina, huwag mo papasukin yung lalaking yan. Isang espiritu na nagpapanggap na bilang ako. Umalis ka dito. At umalis ang Brahman sa kanilang bahay. Bakit ka malungkot? Nakagaw ng espiritu ang aking ina at asawa. Ano nang gagawin ko? Lumapit ka sa aming raha. Subalit pati ang Ray hindi malutas ang kanyang problema. Basta, sumama ka sa aming raha. Mahal naming Ra, ang lalaking ito ay may hiwagang pangyayaring sasabihin at humihingi sa iyo ng payo. Sabihin mo ang iyong kwento, lalaki, at makikinig kami. Umuwi ako sa lungsod. Nadaan ko ang aking ina at asawa. Kasama ang masamang espiritu na mga kaluhawa. Simula nun, hindi na nila ako pinaniwalaan na ako ang tunay na Brahman. Malulutas ko ang iyong problema, ngunit sa isang kondisyon. Ano yan? Bigay ko ang hatol bukas, pero kailangan mong papuntahin ang raha at ang ministro. Paano ko gagawin yun? Puputulan ako ng ulo ng Ra pag ginawa ko yun. Bueno, nasa sa iyo na yun. Ito ang siyang lulutas sa suliraning ito. Kung sino mang makapasok sa boteng ito ay siyang Brahman at kung sino namang hindi ay siyang mamamatay. Paano makakabasa? Buti niya nilalagi-lagi ko. Ikaw ang tunay na Brahman. Ikaw, kaya mo? Oo naman, panoorin nyo. Torna Espiritu. Saan nanggaling ang iyong katalinuhan? Ni ang rahang tulad ko ay hindi maisip pang iyong katalinuhan. Bata lang po kami na nagpapaston ng mga baka. Isang araw habang kumakain ng aming mga baka ay natagpuan namin ang bunton ang lupang ito. Nagpapalitan kami ng pag-upo sa harapan nito. Napansin namin na kung sino man ang uupo sa bunton na ito ay siyang magiging matahimik. Sa araw na ito, nagkataong ako ang nakaupo sa bunton ng lupang ito. Ngunit wala akong kapangyarihan. Ang lahat ay nagmumula sa bunton ng lupang ito. Tungkalin niyo ang lupang iyan. Nang makita ng Rama ang bundok, ginawang
bigla-bigla madilim. Nang matapos ng kwento ang lahat ng anghel, ay binukad nila ang trono madalas, hanggang sa hindi na makita ng rama ang trono sa taas ng gabi.